Kilala niyo ba sila? Binubuo ng 7 sa 10,000% ng mga Muslim ang kabuuang populasyon ng Negros Occidental. Dala-dala nila ang kani-kanilang mga kultura, kagawian at wika, at sila ay madaling natatagpuan sa mga tindahan. Ating tunghayan ang kanilang mga istorya dito lamang sa Isang Sulyap, Wika, Kultura at Pamumuhay ng mga Muslim sa Bacolod. Ako po si Asnaira Ginal, nagmula po sa Bacolod, Calauwe, Lanao del Sur. Ako si Yasmin Sultan. Originally, galing ako sa Marawi City. Pero since 2006, andito na ako. Astia Saripada. I'm from Marawi, Lanao del Sur. Ano po ay nagmula sa ibang panig ng Pilipinas. Bakit ninyo napagdesisyon lumipat at minirahan dito sa Bacolod? Kaya dito, peaceful naman din. Di katulad sa Maynila, maraming tao, maraming mga, kumbaga, mapollution dito. Hindi. Unang-una, dahil siguro sa financial status. So, syempre, sa Mindanao, hindi naman Muslim. Hindi dahil sa, halimbawa nakikita niyo sa mga news na mga gulo, mga hindi dahil Hindi purpose nga nandito kami. Just because of, natabo sa Marawi. Amo na ang ari kami di. So, bakasyonista kami dito actually. So, kay natabo ang sa Marawi, wala na kami kabalik. Kung kayo po ba ay nagkipag-usap sa kapwa niyong Muslim, anong wika ang ginagamit niyo sa pagkipag-usap? Ka namin. Minsan din, pag may katabi kami na ibang, nagtatagalog para din, naintindihan nila na hindi sila ang pinag-uusapan. Depende. Kung ang kausap ko ng Muslim is Tagalog, Tagalog ang salita ko. Kung Maranao, Maranao din ang salita ko. Sa inyong paninirahan dito sa Bacolod, naranasan nyo rin ba ang tinatawag na diskriminasyon sa inyong wika at kultura? Many times. Even sa jeep or sa school mismo ng anak ko, I'm not referring to UNOR kasi thankful ako sa UNOR. As in, ang UNOR, hanga ako sa nila. Kay, ara ko nakita nga, wala sila gapili. Pero, sa isang school nga, ginhalinan sang bata ko, although hindi ko ginaano ang mga generalize sa mga tao, pero miyara gid mismo ginhambala niya gid ang bata ko nga sorry sa inyo kay parental guidance niya. Ginhambala niya ang bata ko nga may bumba ang bag sang bata ko. Bacolod, wala pang masyadong mga Muslim. Kaya yun, nung unang dating ako dito, parang halimbawa pag sumay ako sa jeep, grabing tutok sa akin ng mga tao. Pero ngayon, parang medyo na familiarize na sa mga Muslim kasi dumarami na yung mga Muslim dito. Wala pa naman. Ano ang mga naging balakid o hamon sa inyong paglipat dito? Lalo na sa pagkipaghalubilo at pagkipag-usap sa mga taga-Bacolod. Unang-una, yung language, wika. Kasi kung mostly sa inyo, hindi nagtatagalog. Kahit yung mga customer ko, pag tinatanong ko ng Tagalog, sinasagot ako ng Ilonggo. Minsan, nung unang-una, mahirapan talaga ako dahil hindi ako nakakaintindi ng Ilonggo nung una. Pero at least kahit papano ngayon, okay na. For the discrimination, wala akong magawa doon kay mga tao din sila. Pero kung sa pamumuhay dito, okay lang. Wala akong masabi. Okay naman, kaya maganda naman din ang mga pakikitungo nila. Sa anong pagkakataon ninyo kinokonekta o ginagamit ang mga Islamic phrases sa iba't ibang konteksto katulad ng pagnenegosyo at pananampalataya? Yung ibang customer ko, parang sila, yung minsan nagtatanong sila about sa culture namin, about sa religion namin. Yun, minsan sinasagot ko din sila ng maayos at least para medyo maintindihan nila about sa culture namin at saka sa namin religion. Kaya sa amin naman, may pananampalataya, may naman kami, di ba? Ng pagdadasal namin, 5 beses sa isang araw. Siguro, prayer 5 times a day. And sa negosyo, everyday na iya nga routine nga kabuhi. Kay dara taga kuha strength kag pang araw-araw. Kag ang mga iban nga
I guess, prayer lang gid. Sa tagal po ninyo dito sa Bacolod, naiimpluwensyahan din ba ang wika nyo ng wikang Hiligaynon? Of course. Oo. Siyempre, kasi kami ang ganigusyo kami. Tubangon mo gid. Mga Ilonggo, wala tamayin mo kaya mo gid na iya. Na-adapt na namin kung ano ang the way sila magsalita. Oh, syempre kailangan. Dahil mahirap makabenta pag hindi ka pag hindi mo naintindihan talaga or pag hindi mo inintindi or ano bang tawag dito, study naral yung wikang Ilonggo. Mayroon bang mga organisasyon o grupo na nagtitipon sa mga Muslim dito sa Bacolod? Meron. Meron kami association ng mga Muslim. Ng mga entrepreneurs nga meron kami presidente nga namon leader namon. Organize samon. Meron. Every Friday kasi yung namin talaga yung pagtitipon, yung pagsisimba namin 5 times a day yan. Pero yung pinakano namin, di ba, sa mga Catholic Sunday. Kami sa Friday yan. Pag Friday yan, laging merong sa discussion about sa culture namin talaga, religion. Every Friday. Ating nalaman, nunawaan at nasaksihan ang iba't ibang kwento ng ating kababayang mga Muslim sa kanilang kultura, pakikipagsalamuha at sa kanilang mga wika. Dito nagtatapos ang dokumentaryo. Tandaan, ang wika ng isa't isa ay susi sa pagkakaintindihan.